So ayun guys, for today's video pupunta tayo ngayon ng LTO para magpa-restore ng ating sasakyan. Una nating pupuntahan ay punta tayo ng Cebuana. Doon tayo kukuha ng insurance kasi hindi kayo tatanggapin sa LTO kapag wala kayong insurance. Kaya suggest ko sa inyo na kumuha muna kayo ng insurance sa Cebuana Luwilier. Madami nagsasabi na mura daw ang insurance sa Cebuana Luwilier kaysa sa mismo sa LTO office, nasa 600 plus. So dito pala tayo guys magpapa-restro dito sa Calamba branch LTO. Kasi itong motor natin galing pa to ng Bicol kasi doon to kinuha. Kaya sana walang maging problema. Kaya tara guys, samahan niyo ako. Step 1. Pumunta sa Cebuana Luwilier na pinakamalapit sa inyong lugar. Yung meron dito. Sir, kukuha po ng CTPL insurance po. Motor CTPL po insurance. Meron po. Anong kailangan po? At dito nga mga idol, hahanapin sa inyo ang ORCR na sasakyan na ipaparegister nyo. Okay lang na kahit na hindi nakapangalan sa inyo. Basta siguraduhin nyo lang na malinis at nababasa yung MB file or plate number ng ORCR nyo. Kasi at that time, meron akong nakasabay na kukuha din ng insurance. Hindi binibigyan ng Cebuana dahil hindi nababasa yung MB file or plate number nya. Kaya bago kayo kumuha ng insurance guys, siguraduhin nyo na wala magiging problema sa ORCR nyo. Kaya kapag meron, wala, sayang yung oras nyo. Kaya advice ko sa mga followers natin dyan, kapag balak nyo bumili ng sasakyan, lalong lalo na pag second owner, siguraduhin nyo na malinis at walang problema sa ORCR para hindi nyo problemahin kapag nagparehistro kayo. A few moments later. Thank you po. So, ayun guys, nakakuha na tayo ng insurance. Yun. Kaya pupunta na tayo ng LTO at magpapa-emission tayo dun. Step 2. Pumunta sa pinakamalapit na emission testing center sa inyong lugar, yung accredited ng LTO. So ayan guys, nakakuha na tayo ng CTPL insurance. Kaya dediretso na tayo sa may LTO. Bali guys, 301 pala yung CTPL. At para po sa mga nagtatanong kung ano yung CTPL insurance at kung para saan ito, pag-uusapan po natin yan. Ang CTPL insurance po ito po ay halimbawa na may nabangga or may na-aksidente kayong isang tao na nagkaroon ng physical injury. Yan po ang coverage ng CTPL insurance. At may kanya-kanyang presyo po yan. Depende sa damages or injury ng isang taong nabangga mo. At sa mga nagtatanong po kung nasali ba dito ang damages ng sasakyan, ay hindi po.
hindi po siya coverage ng CTPL Insurance. Emission. So ayun guys, andito tayo ngayon sa emission testing center. Dito yan guys sa malapit mismo sa LTO. Sir, saan po pila ng ano? Emission. Ayan po. Dami nakapila. At dito mga idol, bawal yung headlight na nakakasilaw tulad ng mini driving light. Actually, hindi naman pala bawal mga idol. Basta siguraduhin nyo lang na hindi nakakasilaw sa mga makakasalubong nyo. Kawawa yung mga nakasalubong natin sa gabi. Kaya mas maganda mga idol, bago kayo magpa-emission ay stock lahat ng nasa sasakyan nyo. At ito pa mga idol, alam ko na karamihan ay hindi alam ito. Kasi ito yung nangyari sa akin, nagka-problema ako sa plate. Paano po yun? Hindi po, Clara. Pag-ulit mo muna. Okay na ito po. Doon sa may... Okay na, masuna. Sila sa may pinapasala. Yung mga lalabas yung pinapasala yung gawa na yung... Ano yun po? Tatanggalin yan? Paglabas nyo po dito, may gawaan doon ng plaka. Ng sticker. Pagawa nyo po muna. Magkano pagawaan? Sa tatandaan yun, basag din. Isa pa yun, basag. Oh. Hindi pwede ah. Matibay naman. Dito pwede sir, matibay naman ito pagka ano no? Ding. Muna kaya po puti, bawal ang... Bawal. Tayo tayo dyan. So, ayan guys, dahil wala sa standard yung plate natin, kukuha pa tayo ng panibago. Saan ba dito sir nagagawa ng ano, plate number? Sabi sa'yo, may insurance ka na, diba? Hoy, Plaka! Boy! Plaka, yun, kasama niya. Sila nagagawa niya. Plaka, yung ano, Oo. MP5! Di marerestore yung May insurance na naman niya. Asul kita. yung likod ng ano? Ayun, sa Plaka. Okay. Okay, sama ko dyan. A few moments later. So, ayan guys, dahil nagka-pending tayo sa MB file, papalitan natin to. Wala, kumuha pa tayo kasi bawal daw dito. Dapat pala white yung ano, yung background nya. Yung akin pinagawa ko tong isa black gray, black yung ano, dark background. Ito nga pala yung standard ng plaka natin mga idol. Dapat white background kapag magpapagawa kayo ng temporary plate. So ayan, panibagong pila tayo. Walang dyo yan.
stoplight natin. Stoplight, signal light, headlight. Okay po. Ha? Okay. Brake light. Meron. Nandito na bala. Kusina, meron. Yun. Hindi ko narinig ni nanay yun. Makakatabi ni nanay. Narinig ka, no? Okay na, okay na. Okay na yun. Nag-bubble Ha? kayo? Oo, naka-content. Para matuto din yung iba. Bigyan niyo yung sticker. Sticker. Okay na ba ito? Boss. Okay na yan, boss. Ayan, basta. Yeah, thank you. Boss, okay to. Sa vloggers to eh. Dahil vloggers ka pa yung sticker. Meron niyo yan, boss. Dun. Eh, iwan niyo yung susi. Sige. Subscribe. Sige. Chocolate. So, ayan mga idol, kapag na-inspect na yung motor nyo, didiretso kayo ng encoding area. At doon, ipapasa nyo yun doon sa stop. At maghihintay kayo na tawagin yung pangalan nyo. Madali lang to guys, kaya pag natawag yung pangalan nyo, didiretso na kayo ng cashier para magbayad. Bale, nasa 600 nga pala yung binayaran ko guys. And then, didiretso kayo ng releasing area para magpalista. At dito ulit kayo maghihintay na tawagin ang pangalan nyo. 1 hour later. At ayan guys, andito na yung result ng emission natin. Kaya dediretso na tayo ng LTO. Step 3. Pag nakompleto na yung dalawang requirements na CTPL insurance at emission test result, ay pwede na kayong pumunta ng LTO para ipasa yung CTPL insurance, emission test result at ORCR na Xerox copy na pinasa nyo sa emission testing center. At dito guys, kapag napasa nyo na yung requirements sa guard, ay dito ulit kayo maghihintay na tawagin. 20 minutes later. So, ayan guys, naghintay lang tayo ng 15 or 20 minutes. Andito na yung OR natin. Kaya, rehistrado na ang ating motor. Wow! Congratulations! Ang nagastos natin dito ay 300. Kaya, ang totally nating nagastos ay sa CTPL insurance ay 301 pesos sa Cebuana Luwilier. At sa emission test naman ay 600 pesos. At sa ORCR ay umabot ng 300 pesos. Idagdag mo pa yung pagpagawa ng plaka na 300 pesos. Kaya ang nagastos natin totally ay 1,501 pesos. So, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, sana wag niyong kalimutan na i-like and share para matuto yung iba
At kung pwede, follow na para updated ka sa mga ganitong video. Thank you guys sa watching. Kita-kits ulit tayo sa next vlog.